ekipo. Oras na para sa may init na balita. Sanib puwersang nagbabantay ang iba't ibang security forces para masiguro ang kaligtasan sa The Manila Hotel. Para po yan sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kabilang po sa mga nakabantay roon ang mga tauhan ng COMELEC, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Kanina inikot ng Explosive Ordnance Disposal Unit ng PCG ang lugar kasama ang kanilang K9 unit. Strikto rin ang pagbabantay sa mga sasakyan patungong Manila Hotel. Sinubukang pumuslit ng ilan pero hinabol at itinaboy sila ng mga taga-MMDA. Ngayon pong pangalawang araw ng filing, ilan pang senatorial aspirant ang naghain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Unang naghain ng COC ngayong umaga, si Victoriano Inte. Sunod naman si re-electionist Senator Amy Marcos, nag-independent matapos mag-withdraw sa administration slate. Sabi ng Pangulo, okay lang na independent candidate ang kapatid niya. Narito naman ang iba pang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador kahapon. Kabilang dyan sina Daniel Magtira, Happy Lobarbio, Norman Marquez, Phil De Los Reyes, Mark Louis Gamboa, Negilino Katuran at Sunang Mona Ditanungon. Naghain din ng COC sina Jose Jesse Olivar, Joseph D. at Nahar Salipa Sali. Pero hindi sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. 15 party list organizations naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance. Tinitingnan ng Philippine National Police ang mas maagang pagpapatupad ng gun ban para sa eleksyon 2025. Yan daw ang isa sa mga nakikita nilang solusyon para mabawasan ang karahasan tuwing eleksyon. Para sa susunod na botohan, plano nila yang ipatupad ng mas maaga sa election period na magsisimula sa January 12. Dagdag pa ng PNP, nakalatag na ang deployment ng kanilang puwersa sa mga lugar na posibleng maging mainit ang labanan ng mga kandidato. May mga gagawin ding reshuffle sa level ng mga regional director o RD. Ililipat din ng lugar ang mga pulis na may kamag-anak na kandidato para maiwasan ang politika at kampihan. Sa ibang balita, inaalam na kung sino ang katransaksyon ng isang inmate ng Antipolo City Jail na nahulihan ng iligal na droga matapos magpa-dialysis. Ang droga natuklasang ibinalot sa kondom. Balitang hatid ni EJ Gomez. Noong nakaraang taon lang na aresto at nakulong ang lalaking ito dahil umano sa pagtutulak ng iligal na droga sa Antipolo City. Huli naman siya sa pagpupuslit naman ng hinihinalang shabu at marijuana sa kulungan. Sa investigasyon ng pulisya, dinala ang 41 anyos na lalaking PDL o Person Deprived of Liberty ng BJMP Antipolo sa isang klinik para sa kanyang dialysis kahapon. Doon daw nakuha ng sospek ang iligal na droga na binalot sa kondom. During the dialysis niya, may instruction na para may pre-arrange na sila na yung uupuan niya during the dialysis niya ay meron na pong nakakabit doon na illegal drugs. So, after ng dialysis niya, kinuha niya yun, inipit niya sa towel niya, inipit niya sa towel dito, at yun yung dala-dala niya habang. Pero inaasahan niya na hindi na i-check yung kanyang dala kasi nga siya ay regular na nagpapa-dialysis. Nangkap ka pa ng sospek sa kanyang pagbalik sa BJMP facility, doon na nadiskubre ang itinatago niyang mga droga. Nakumpiska sa kanya ang mahigit 45 grams ng hinihinalang marijuana at mahigit 103 grams ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 710,000 pesos. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang naging katransaksyon ng sospek at kung may kasabwat ba siya sa loob ng klinik. Accordingly sa kanya ay taga-tagig yun na nakatransact niya. At alamin pa namin, paano siya nakapag-transact? Isa siyang PDL nga. Ang possible dyan is ibenta niya sa loob din lang. Walang pahayag ang sospek na kasalukuyang nakadetain sa Antipolo City Jail. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa state of calamity na ang Batanes at Ilocos Norte dahil po sa epekto ng paghagupit ng super bagyong Julian.
Malakas na hangin at ulan ang bumayo sa Basco, Batanes. Pati opisina ng PDRRMO, pinasok na rin po ng ulan at hindi nakaligtas sa bugso ng hangin. Maraming yero rin ang natuklap at nilipad. Nasugatan ang ilang residente at namatay ang ilang alagang hayop. Sa Uyugan, bumigay na rin po ang bahagi ng bubong ng isang simbahan. Limitado po ngayon ang supply ng kuryente, tubig at linya ng komunikasyon sa probinsya. Sa Ilocos Norte, maraming lugar din ang binaha. Nasira rin po ang mga pananim. Ilang kalsada, tulay at ilang sementeryo, 2 po ang naiulat na namatay at 1 ang nawawala sa Ilocos Norte. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na pag-uulan doon. Binaha kagabi ang ilang bahagi ng Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Maraming motorista ang stranded sa baha. Nagdulot ito ng pansamantalang pagbagal ng daloy ng trapiko. Maaga pa lang kahapon, nagmistulang ilog na ang ilang kalsada doon dahil sa pagbaha dulot ng masamang panahon. Ilang residente ang lumusong sa baha para makatawid. Sa Digos, Davao del Sur naman, binaha rin ang ilang bahay. Perwisyo ito sa ilang residente na nahirapan sa pagsalba at paglilinis ng kanilang mga bahay. Ayon sa Pag-asa, ang nararanasang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa umiiral na easterlies. Mga kapuso, humina na bilang typhoon ang bagyong Julian habang nagbabadya itong pumasok muli sa Philippine Area of Responsibility. Sa kabila po niyan, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at western portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan base sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa. Bukod po sa mga lugar na may wind signal, maalon pa rin po at delikadong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat sakop ng Batanes, Babuyan at ilang baybayin ng Ilocos Norte. Dahil po sa bagal ng kilos ng bagyong Julian, mamayang gabi o madaling araw bukas ito posibleng pumasok muli sa PAR base sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa. Maglalandfall at mananalasa ang bagyo sa Taiwan bago po ito tuluyang lalabas ng PAR gabi na ng Biyernes o madaling araw ng Sabado. Sa ngayon, kahit nasa labas po ng PAR ang bagyong Julian, apektado nito ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Trough naman sa Central Luzon at natitirang bahagi ng Northern Luzon. Easterlies ang umiiral sa Davao Region, Soc-Sargen at BAR-MM. Habang mga local thunderstorm naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Julian, 280 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin pa rin sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Posible rin pong ulan sa ilan pang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Mga kapuso, hindi na po nagpapakawala ng tubig ang Magat Reservoir sa Isabela. Sa kabila niyan, mataas pa rin po ang water level na naitala sa nasabing dam sa nakalipas na 24 oras. Nagpapatuloy naman ang pagpapalabas ng tubig ng tig-isang gate ng Ambuklao at Binga Reservoir sa Benguet. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nag-aalburuto muli ang Bulkang Taal. May naitalang 5 phreatic eruption o pagbuga ng steam sa bulkan kahapon. Sa datos ng PHOX, 2 hanggang 6 na minuto ang itinagal ng mga yan sa pagitan ng 1:00 ng madaling araw at 4:00 ng hapon. Umabot sa 2,100 meters ang taas ng ibinuganitong plume o makapal na usok. Babala ng PHOX, maaari pang masundan ang phreatic activity ng Taal Volcano. Nasa alert level 1 pa rin ang bulkan. Bawal pa rin po ang pagpasok sa permanent danger zone pati na sa Taal Volcano Island at sa malapit sa main crater at Daang Castilla Fissure. Nahulog naman sa sapang isang van habang binabaybayang Banawe-Bontoc Road sa Mountain Province. Nasunugan naman ang 3 pamilya dito sa Dagupan, Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV.
Nilamon ng apoy ang isang bahay sa Dagupan, Pangasinan nitong Lunes. Ayon sa BFP, 3 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pag-apula sa apoy. Laking pasasalamat ng may-ari ng bahay na nailigtas sa sunog ang kanyang 72 taong gulang na ina. Ilang oras lang, wala na yung mga niya. Parang na-stress si nanay. Kasi tanda na rin si nanay. Buti nakalabas siya. Nagpaabot na ng tulong ang LGU sa mga apektadong pamilya. Tinatayang na sa 15,000 pesos ang initial na danyo sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Sugatan ang 15 pasahero at driver ng isang van matapos mahulog sa creek sa Banawe Bontoc Road sa Bontoc Mountain Province. Ayon sa Bontoc Police, galing Maynila at papuntang Sagada ang van nang mawalan ito ng preno. Isinugod sa ospital ang mga sugatan. 5 ang na-discharge na. Patuloy ang investigasyon. Nabulabog ang isang pamilya sa Lawag, Ilocos Norte. Sa gitna kasi ng baha sa loob ng kanilang bahay, may nakitang ahas. May haba itong mahigit kalahating metro. Maaaring nagtago raw sa bahay ang ahas dahil sa pagbaha. Hinuli ng mga residente ang ahas at pinakawalan sa gubat. Si Jay Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na maproteksyonan ng dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagpapakontempt at pagpapaaresto ng House Quad Committee. Sa inihahing petisyon para sa writ of amparo nitong September 23, iginiit ni Roque na inabuso umano ng Quadcom ang kanilang kapangyarihan. Sabi ng Supreme Court, hindi angkop ang writ of amparo sa contempt at detention orders ng Kamara. Ginagamit lang daw yon sa extrajudicial killings o forced disappearances. Binigyan naman ng Korte Suprema ng 10 araw ang Quad Committee para magkomento sa petition for prohibition na inihahin din ni Roque. Inaaresto ng Quadcom si Roque dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig tungkol sa mga iligal na pogo. Gayon din sa hindi niya pagsumite ng mga dokumentong kailangan para ipaliwanag ang biglaang paglaki ng kanyang assets. Dati na iginit ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa Quadcom at hindi rin daw siya magsusumite ng dokumento. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Roque at Quadcom chairpersons tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Matapos ang 7 taon, guilty ang naging hatol at sinintensyahan ng reklusyon perpetua ang 10 sangkot sa pagkamatay ng UST law student na si Atio Castillo dahil po sa hazing. Balitang hatid ni Oscar Oida. First-year law student lang noon sa University of Santo Tomas ang 22-year-old na si Atio Castillo na sa isang iglap ay nagwakas ang buhay nang sumailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sa isang punerarya sa Maynila, nadatnan ng mga magulang ni Atio ang labi ng anak na puno ng pasa. Pinaniniwalaang namatay si Atio sa paulit-ulit na paghampas ng padel. 7 taon matapos ito, lumabas na ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinentensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang 40 taong kulong. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages, exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, at mga testimonya, ang 3 kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation right. Pangalawa, may neophyte. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng 10 akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangang aktwal na nanakit. Parehong pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte.
Wala rin daw iprinisentang matibay na ebidensya o testimonya ang mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Atyo kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte, ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Atcho and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulan. Bukod sa mga hinatulan, gusto ring mapanagot ng mga magulang ni Atyo ang UST. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies, the university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Nakikisimpatya raw ang dean ng UST Civil Law sa mga magulang ni Atyo, pero di raw siya sang-ayon sa ilan nilang sinabi. Partikular ang sinabi ng ina ni Atyo na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang Nooy Law student. Lagi raw nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro umano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para di maulit ang trahedya. Ang pagkamatay ni Atyo ang nagbigay daan para maisabatas ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. Pero ang karahasan sa sinasabing kapatiran tila wala pa rin katapusan. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, di bababa sa 40 na ang nasawi dahil umano sa hazing mula 1954 hanggang 2024. Kasama riyan ang grade 11 student na si Ren Joseph Bayan na namatay sa hemorrhagic shock dahil sa mga tama sa katawan base sa imbestigasyon. Kwento ng tiyahin ni Ren Joseph, dumating sa kanilang bahay sakay ng van ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi at bangkay nang ihatid ang kanyang pamangkin galing sa initiation ng frat. Inihanda na ng Nueva Ecija Provincial Police Office ang isasampang reklamo. Tukoy na rin daw nila ang 6 na personalidad na sangkot dito. Ilan sa kanila natukoy raw sa tulong ng isa sa mga kasama rin sa nasabing hazing. Yung pong isa is na-verify or nakilala po ng isang neophyte na nakasurvive po dun sa hazing. Yung isa naman po is yung tinatawag po nila na grandmaster na doon po sa nasabing fraternity. Kaya doon po nag-base yung mga investigator natin. Baka today or tomorrow maipile na po natin yung case sa prosecutor's office para mabigyan po natin ng hustisya yung nangyari po doon sa biktima. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang mga opisyal ng fraternity. Isa lang ang hinihiling namin na sumuko na kayo. May magagawa pa kayo para itama yung pagkakamali nyo. Hindi pa huli ang lahat. Nakiramay sa pamilya ng biktima ang mga ahente ng NBI Cabanatuan na handa raw tumulong sa kaso. Dumating na rin sa burol ang ina ni Ren Joseph na nanggaling pa sa Qatar. Nagtatrabaho siya roon bilang OFW at napilitang umuwi agad dahil sa nangyari sa anak. Hustisya ang tanging hangad niya para sa anak. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pananaksak ang isang babaeng tagawalis ng kalsada sa Quezon City. Ang ugat ng krimen, utang. Balitang hatid ni James Agustin. Abala sa kanyang trabaho ang isang babaeng street sweeper sa Barangay Batasan Hills, Quezon City umaga nitong Lunes. Kita sa CCTV footage ang paglapit sa kanya ng isang lalaki. Matapos ang ilang segundong pag-uusap, bigla na lang inundayan ng saksak na lalaki ang babae. May lumapit na concerned citizen na inagawang kutsilyo na hawak ng lalaki hanggang sa matumba na sila. Ang babaeng biktima napahiga na rin sa kalsada. May isa pang concerned citizen na pumigil sa nagpupumigla sa lalaki para hindi makatakas. Naisugod pa sa ospital ang 43 anyos na biktimang si Catherine Madrid pero diniklarang dead on arrival. Itinurn over ng taong bayan sa pulisya ang 76 anyos sa suspect. Nagkataon naman na matapos ang pananaksak
mayroon ng mga tao na dumadaan doon sa lugar at nakita yung actual na pananaksak. Kaya sila na rin mismo ang nag-hold dito sa suspect. Ayon sa pulisya, utang ang ugat ng krimen. Lumalabas na itong biktima ay mayroong pagkakautang dito sa suspect na dating nangungupahan sa kanyang bahay. At may kasalukuyan, mayroon siyang dinidinig na kaso dito sa Barangay Batasan. Nakaburol na ang labi ng biktima. Mahirap para sa mga kaanak na tanggapin ang sinapit ni Catherine. Sobrang hirap po talaga kasi halos 4 po yung naiwan ng asawa ko, tapos maliliit pa. Nag-iisip din po ako kung paano ko ulit masisimulan yung pamilya ko. Wala namang malaking kasalanan ng asawa ko. Hindi raw lubos sa kalain ni Jonathan na sa maliit na halaga magtatapos ang buhay ng kanyang kinakasama. Yung pinagtatalunan po talaga ng asawa ko, 400 pesos lang po yun, sa tubig po yun. Ginanyan niya yung asawa ko. Di ba? Ang sakit, di ba? Nakakulong sa tanggapan ng CIDU ng QCPD sa Camp Karingal ng sospek. Sinampa na siya ng reklamong murder. Nanaksa ko kasi may utang sa akin ng utang sa bayan, siya nagbayad sa ilaw o sa Meralco. Hindi siya nagbayad, siningil ko, nagalit pa. Gusto kong paluin sa iyahang dalang walis o daspan. Tay, saan niyo po kinuha yung kutsilyo? Doon sa doon nakita ko yan lang doon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Desidido ang mga pamilya ng ilang sabongerong nawala sa Santa Cruz, Laguna na ituloy ang paghahanap ng hustisya para sa kanilang mga kaanak. Ito'y kahit mahigit 3 taon nang hindi umuusad ang kanilang reklamo. Hindi po kami umatras, itutuloy po namin ang laban. Hindi po kami natatakot sa kanila kahit mapera sila. Lagi po kaming humihingi ng update, pero nasaan kayo? Parang binibingi-bingihan nyo lang po kami. Huwag naman po sanang ganyan. Maawa po kayo sa amin. Mag-4 na taon na po kaming nagdudusa. Ang misis ng isa sa mga nawawala na si Nerio Antecristo may pinakitang video na naroon sa sabungan ang mister dala ang kanyang manok bago siya nawala. Bukod kay Nerio Antecristo, naiulat na nawala rin sa parehong sabungan sina Glenn Hermar, Kel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Deano at Eric Legaspi. Sinisika pa rin kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Justice kaugnay sa kaso ng 6 na nawawala. Dininig kahapon sa Manila Regional Trial Court ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 6 na gwardya sa Manila Arena kaugnay sa pagkawala ng 7 nagsabong doon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga abogado at iba pang may kinalaman sa kaso. Wednesday latest na mga mare at pare. Fresh from Italy, ikinuwento ni Kapuso primetime queen Marian Rivera ang kanyang pag-slay sa Milan Fashion Week. From Milan, Italy, welcome back dito sa GMA News Integrated. Surreal and proud moment daw yan para kay Marian. Pinusuan ng netizens ang outfits ni Marian sa mga dinaluhan niyang fashion events doon. Chika ni Yan sa inyong kumare, best accessory niya roon, ang kanyang hobby, si Kapuso primetime king Ding Dong Dantes. Talagang self-proclaimed alalay, chaperon. Talaga bang kailangan gusto mo kasama si Dong pag may mga ganong milestone ka? Mas komportable ako, tsaka alam kong okay ako. Iba pa rin syempre pag nandyan si Dong. Kasi talagang siya nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. This October 16, muli namang mapapanood sa big screen ang award-winning performance ni Marian sa pelikulang Balota. Samantala, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Catanduanes. Ayon sa PHIVOX, natunton ang epicenter ng lindol 76 kilometers hilagang-silangan ng bayan ng Bagamanok pasado alas 5 kaninang madaling araw. Naiulat po ang intensity 1 na pagyanig sa Irosin, Sorsogon. Wala naman daw inaasahang pinsala ang nasabing lindol. Sabi ng PHIVOX, 2 aftershocks na ang naitala at posible pa raw masundan. Ito na ang mabibilis na balita. Kabilang ang 4 na minor de edad sa mga nasagip mula sa isang bar sa Antipolo, Rizal. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa pang-aabuso na nangyayari sa ikalawang palapag ng isang KTV bar doon. 10 ang nasagip sa operasyon, 4 ang minor de edad.
Sinisikapang kuna ng pahayag ang 4 na naarestong suspect na mahaharap sa reklamong qualified human trafficking in person at child abuse. Arestado ang isang mag-live-in partner dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Taguig. Nasabat sa kanila ang 225 grams ng umano'y shabu na may halagang aabot sa mahigit 1.5 million pesos. Ayon sa mga otoridad, itinanggi ng mga suspect na nagbebenta sila ng droga. Nakakulong sila sa Taguig City Custodial Facility at mahaharap sa kaukulang reklamo. Dumadagundong na tunog ng sirena kasabay ng mga pagsabog ang narinig sa Israel. Nakunan pa sa video ang mismong pagtama ng isang missile sa lungsod ng Tel Aviv. Namataan din sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang mga missile papuntang Israel na mula sa Iran. Buwelta raw nila yan sa Israel dahil sa mga pag-atake sa Lebanon. Base sa Israeli military, wala pa silang impormasyon na may nasawi o sugatan sa insidente. Meron namang isang namatay sa West Bank dahil sa debris ng missile ayon sa Palestinian Civil Defense Authority. Siniguro ng Israel na babalikan nila ang Iran. Pinag-iingat naman ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang mga Pinoy roon at pinayuhang pumunta sa mga protektadong lugar. Sinabihan din silang sumunod sa mga direktiba ng Home Front Command para sa kanilang kaligtasan. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang grade 12 student na rider. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at iba pang parte ng katawan. Ayon sa investigasyon, bumabiyahe ang rider sa National Highway sa Barangay Tulik, Argao dito sa Cebu. Nag-overtake daw siya sa isa pang motorsiklo at posibleng hindi nakita ang kasalubong na minibus. Walang suot na helmet ang biktima. Hinihinalang wala rin siyang driver's license. Nasa kustudiya na ng pulisya ang minibus driver. Nagulat daw siya nang biglang sumalubong ang rider. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa minibus driver. Si Pulang Araw star David Licauco ang first ever ambassador ng Boy Scouts of the Philippines. Dumalo si David sa introduction at oath-taking ceremony sa harap ng daan-daang scouts, BSP executives at fans. Ayon kay David, proud siyang isinuot ang scout uniform dahil pangarap niya mula pagkabata ang maging Boy Scout. Ang wish ni David ngayon, maraming matutuhan ng Boy Scout sa kanyang role as Hiroshi sa Kapuso Prime serye na Pulang Araw. Reservice naman na ng Philippine Navy si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Tiwala raw ang Navy na ipamamalas ni Yulo bilang reservist ang dedication at drive na nagpanalo sa kanya sa world stage. Thankful at proud naman si Yulo sa anyay unexpected recognition. Abiso sa mga kapuso nating babiyahe, ipinatutupad na po ang mas mataas na parking fee sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa mga kotse, 50 pesos po ang singil sa unang 2 oras, 25 pesos sa kada susunod na 1 oras. Kung motorsiklo naman, 20 pesos sa unang 2 oras, habang dagdag na 10 pesos sa kada susunod na oras. Para sa mga bus, 100 pesos ang parking fee sa unang 2 oras at 50 pesos sa kada susunod na oras. Kung may flight naman kayo at kailangan pong mag-overnight parking, 1,200 pesos ang bayad sa mga kotse, 480 pesos sa motorsiklo at 2,400 pesos sa mga bus. Epektibo po ito mula kahapon, October 1st. Ipinatupad po yan para makontrol ang dami ng mga nagpa-park at maiwasan ang pagsikip ng parking spaces. Panalo ng 3 medalya ang Philippine Junior Wushu team sa 9th World Junior Wushu Championships sa Brunei. Meron silang 1 gold at 2 bronze. Nakuha ni Alexander de los Reyes ang kanyang gold medal sa boys Taulo Tai Chi Shan. Bronze medalist naman sa 48 kg division si Joanna Barbero sa girls Sanda Junior at si Mark Jan Lasso sa boys Sanda Junior. Good job, Philippine Junior Wushu team!
Nagliyab ang school bus na yan sa isang kalsada sa Bangkok, Thailand. Hindi po bababa sa 23 ang nasawi. Ayon sa investigasyon, pauwi na galing sa field trip ang double-decker bus na may sakay na 38 menor de edad na estudyante at 6 na guro nang mangyari ang insidente. Kwento ng isang rescue worker, sumabog ang isa sa mga gulong ng bus at bumangga sa barrier. Yan ang dahilan kung bakit nagliyab ang tangke ng bus na may lamang compressed gas. Dinala sa ospital ang iba pang nasugatan sa sunog. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Prime Minister ng Thailand sa pamilya ng mga biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Halos 80,000 pisong halaga ng pera at gamit ang natangay ng lalaking nahuli kam na nang hold up sa Davao City. Dito naman sa Cebu City, huli kam din ang pagbangga ng SUV sa isang traffic enforcer. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Isang karaniwang araw lang sana ito ng pagmamando para sa isang traffic personnel sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Nang dumating ang isang SUV na wala sa tamang linya, dito na sumenyas ang enforcer. Pero ang SUV, nagpatuloy-tuloy lang ng takbo hanggang sa mabunggo nito ang enforcer. Dahil sa insidente, natumba ang lalaki pero agad namang nakatayo. Isinugod siya sa ospital at maayos na rin ang kanyang kondisyon. Nakarating sa alkalde ang insidente at naniniwalang sinadya ng driver ng SUV ang pagkakabangga. Nagkaareglo man ang driver at enforcer. Plano pa rin sampahan ng LGU ang driver. Grabe kayang ibuhat, no? I really think that it was really done with malice. Grabe naman, sa di naman to aksidente. Tinoyo naman to. Nakatakdang makipag-ugnayan ang Cebu City Transportation Office sa tanggapan ng LTO dahil sa insidente. Parehong hindi humarap sa media ang traffic enforcer at driver. Huli sa akto ang pang-hold up ng lalaki sa isang establishment sa Davao City. Suot ang kanyang helmet, tila may kinakalikot pa siya sa kanyang maliit na bag. Bigla siyang pumunta sa kahera at nagdeklara ng hold up. Dahil sa gulat at takot, napilitan ng kahera na ibigay ang pera sa suspect. Sa pool din sa CCTV ang biglang pagtakas ng suspect sakay ng kanyang motor. Ilan sa mga natangay ng suspect ang 10,000 pisong halaga ng gold necklace ng kahera. Nalimas din ang 50,000 piso at ang wedding ring na may halagang 18,000 pesos. Gawing atong investigation, sir, and then nag-coordinate sa Davao Station na ay mga sa mga incident sa Mayani, sir, no? May mag-base sa description sa isa ka suspect na nakita nato sa CCTV, and then nagkuha po ng mga copy ang ato mga investigator, sir, no, sa may Public Safety and Security Office. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya sa suspect. Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilan pang senatorial aspirant ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Kabilang dyan sina dating Senate President Tito Soto, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, at Eric Negapatan. As of 11:30 a.m., 6 na ang naghain ng kanilang COC sa pagkasenador habang 3 party list organizations naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance. Update po tayo sa Day 2 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. At makakausap po natin mula sa The Manila Hotel, Kent City, ang tagapagsalita ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Sison po ito. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Apo, base po sa inyong observation, ano ho ang masasabi ninyo sa bilang ho ng mga COC filers mula kahapon hanggang sa mga oras po na ito? Ay inaasahan naman po natin na ganito po talaga ang bilang sa unang 2 hanggang 3 araw ng ating filing ng COC. Nakikita na rin po natin, isa-isa na rin pong nagpapakita sa atin. Yung sabihin na po natin, yung mga kilalang personalidad na nagnanais pong makapunta muli sa Senado. No? Kaya nga po, tuloy-tuloy po ito. Inaasahan po natin hanggang matapos po yung October 8 ay talaga naman pong kita na natin kung sinong lahat ng tatakbo. Opo, at ilan naman po dun sa mga naghain ng COC ang umamin na ilang beses na ho silang na-disqualify sa pagtakbo sa mga nakalipas na eleksyon. Ang tanong ho ay paano ba ang pagbusisi po ng COMELEC sa mga ganitong sitwasyon? At paano ho ninyo dinidesisyonan kung yung aspirant ay isang nuisance o panggulo lamang?
Tama po, ano? Binigyan po ng spesipikong kapangyarihan ng Commission and Bank ang aming Law Department para tignan ang mga nagpa-file ng COC para sa senador. Ang una pong tinitignan nila dyan, dalawang klase po kasi yan, yung pagiging nuisance candidate. Yung isang bahagi po ng pagiging isang nuisance candidate, ito po yung talagang nag-file lang ng COC, ngunit walang intensyon tumakbo, hindi seryoso po doon sa posisyong kanyang pinag-file ng COC. Yung ikalawa po, yung medyo mas masamang bahagi ng pagiging nuisance candidate ay yung tumatakbo na ang layunin ay guluhin yung halalan, lituhin yung ating mga kababayan at agawan ng boteng lehitimong kandidato sa paanong paraan. Kapareho ng pangalan, katunog ng pangalan at halos parehong-pareho po ng spelling. So ito po yung aasahan natin na sasampahan ng kaso ng Law Department ng petition to declare as nuisance candidate. I see. At kamusta naman po ang monitoring ng COMELEC sa filing po ng COC sa mga probinsya natin? Naging maayos naman po at maluwalhati yung unang araw at hanggang ngayon po yung reports na tinatanggap namin, maayos po and in order po yung ating mga filing ng COC. In fact, siguro in particular sa Batanes, kahapon nga po dahil hindi po nila natuloy yung huling araw ng registration ng September 30, pinagsabay po nila. Kahapon po, noong October 1, sabay na tumanggap ng application for registration sa ng ating mga taga-Batanes, pati na rin po pagtanggap ng COC at batay po sa report namin ngayon, ongoing po ang pag-receive ng COC dyan po sa buong lalawigan ng Batanes. Attorney, maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Yan po naman si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Update po tayo mula sa Pag-asa. Nananatili ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa banta ng Typhoon Julian. Kabilang dyan ang Batanes, Babuyan Islands, northern at western portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng mainland Cagayan, base sa 11 a.m. weather bulletin. Mamayang gabi o madaling araw bukas ito posibleng pumasok ulit sa Philippine Area of Responsibility. Base sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, maglalandfall ang bagyo sa Taiwan bago ito tuluyang lalabas ng PAR gabi ng Biyernes o madaling araw ng Sabado. Huling namata ng bagyong Julian, 265 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapataw ng buwis sa foreign digital services providers. Sa ilalim po ng RA 12023 o Value Added Tax on Digital Services Law, bubuwisan ng 12% VAT ang mga digital services provider tulad ng mga online shopping apps, search engines at streaming services na ginagamit ng maraming Pilipino. Ayon sa Pangulo, dapat lamang buwisan ng gobyerno ang mga dayuhang kumpanya na malaki ang kinikita rito sa Pilipinas. Magiging patas din daw ito sa mga local digital services provider na dati nang nagbabayad ng 12% VAT. Exempted naman sa naturang batas ang mga nagbibigay ng digital educational services gaya ng online courses, webinars at iba pang ginagamit sa pag-aaral at pagtuturo. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, tinatayang nasa 7 billion pesos na buwis ang makokolekta ng gobyerno sa foreign digital services providers sa 2025. Nakamiss sa collab concert ni na The Voice Kids coach Julian San Jose at Stel ng SB19, mapapanood na rin sa Kapuso Network ang ating Tinig Concert. Get ready for the ultimate sound trip this October 11 na yan ng 9:30 p.m. Hatid yan ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment. Mga Kapuso, chance nyo nang manalo ng maagang pamasko sa Season 2 ng Kapuso Big Time Panalo. Kapuso Big Time, so big time, Kapuso Big Time. Over 10 million pesos ang ipamimigay kabilang ang tig 1 milyong piso para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Bumili ng mga produkto at mag-send ng entries hanggang December 6. Paalala po, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang dito sa GMA at official pages para sa announcement at complete mechanics. Nasa Timor-Leste ngayon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Napag-usapan po doon ni Remulla at ng ilang matataas na opisyal ng Timor-Leste ang pagpapatigil ng Pilipinas sa mga operasyon ng Pogo ngayong taon.
Nakatanggap daw kasi ng impormasyon ng DOJ na posibleng doon lumipat ang mga pogo. Tinalakay rin ni Remulla ang kaso ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Umaasa siyang ipagpapatuloy ng Timor-Leste ang kanilang kooperasyon sa Pilipinas para mapauwi sa bansa si Teves. Ilang pang pinag-usapan doon ang tungkol sa national security, international cooperation at diplomatic exchanges. Latest naman tayo mga mare sa ilang international stars. Revelation ni Coldplay frontman Chris Martin, hanggang 12 lang ang gagawin nilang album. Aminado si Chris na late sila sa unang planong i-release ang huling album sa 2025. Pero pabiro siyang humingi ng extension sa fans. Tuloy pa rin daw ang kanilang pagtugtog ng live ng kanilang hit songs. Pero huwag daw malungkot dahil ngayong October ang release ng 10th album nila. Rosé is finally coming! Ready to bloom na ang Blackpink member sa kanyang first studio album entitled Rosie. Sabi ni Rosé, blood and tears ang ibinuhos niya para mabuo ang album na tinawag niya ring Little Journal. For release yan this December this year. Update po tayo sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025 at may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad sa loob at labas nga nitong Manila Hotel kung saan nga nagaganap ang filing ng COC para sa mga aspiring senators, gayon din sa mga party list. Bukod, Rafi, sa mga namataan natin na mga pulis na nakakalat dito ay may namataan din tayo na mga sundalo, kabilang na nga yung mga kawal mula sa Philippine Marines. At hanggang bago nga tayo umere ay nasa 6 na senatorial aspirants na at nasa 3 naman na mga party list yung nakita natin na nakapag-file na ng COC sa loob ng tent city ng Manila Hotel sa COMELEC. Siyempre may mga ibang aspirants din na maraming taga-suporta ang nagpunta rito. Karamihan sa kanila ay nagtipon nga doon sa tapat ng Quirino Grandstand. Yung iba ay lumapit pa rin dito sa Manila Hotel pero hindi naman nakapasok. At sa obserbasyon talaga natin, Rafi, ay mga immediate family members lamang yung pinapayagan sa loob kasama ng mga aspirants. Yan muna ang latest mula rito sa labas ng Manila Hotel. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Wagi ng medalya ang isang Filipino sa BMX Swiss Challenge Cup Race 11 sa Switzerland. Nakuha ng Filipino BMX cyclist na si Patrick Hu ang bronze medal sa Men's Open 17 Plus event. Panalo rin ng Philippine Karate Team sa 20th Asian Senior Karate Championship 2024 sa Hangzhou, China. Nakakuha ng bronze sa Women's Individual Kata si Sakura Alforte. Ganun din si Jeremy Lawrence, Nopres sa Men's Individual Kata. Good job at congratulations sa inyo! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. 84 na araw na lang. Pasko na! Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.